your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, yeah. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hey, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord, yes, Lord. People from every nation, generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, shout it. And you are good. So good, yeah. Put your hands up, say, you are good all the time, and all the time. You are good, yeah. You are good all the time, all the time. You are good. Say it again. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah, you are good, yeah. All the time. Woo! All the time. If he's been good to you, lift up a shout and praise. Come on, come on, come on, come on. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lift those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You and are your mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship
worship you, my Lord, my one and only God. I worship you, awesome one, the ruler of my heart. Forever you will be my God. Forever you will be. Forever you will be my God. You are the Alpha and Omega, the first and last, forever. Your faithfulness will never have an end. You are the great I am, Jehovah, El Shaddai to me. Forever you will be my God. I worship you, my Lord. Worship you, my Lord. The one and only God. I worship you, my awesome one, the ruler of my heart. Forever you will be my God. Forever you will be. Forever you will be my worship you, my Lord. Worship you, my Lord. Only God. I worship you, my awesome one, the ruler of my heart. Forever you will be my God. Forever you will be. Forever you will be my God. Forever you will be my God. Forever you will be. Forever you will be my God. Forever you will be my God. Forever you will be. Forever you will be my God. We worship My God. forever. Mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa aking mga kaibigan, kamag-anak, kakilala at kakoneksyon, lahat po ng nais makiisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Greetings with the love of the Lord. We welcome you this afternoon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos na sinasabi po sa Acts chapter 31 to 36, "Therefore watch, and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up
and give you an inheritance among all those who are sanctified. I have coveted no one's silver or gold or apparel. Yes, you yourselves know that these hands have provided for my necessities and for those who were with me. I have shown you in every way, by laboring like this, that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus Christ that he said, "It is more blessed to give than to receive." And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. Let's pray for a while. Father, in the name of Jesus, we thank you so much, Lord, for this afternoon, O Lord God. We continue, Lord, to have a joyful, expectant, and excited heart to receive your word, O Lord God. And thank you so much, Father God, you will bless every people who will listen, hear, and embrace your word, O God. Lord, continue also, Lord God, to bless every family this afternoon who will receive your word with all their heart, O Lord God. Thank you so much, Lord, that you are the one who will give us more wisdom, knowledge, understanding na maunawaan, maintindihan ang hiwaga ng iyong salita. At salamat, Panginoon, tulungan mo po kami na ang salita mo'y maghari at ito may ipamuhay, malakaran namin sa aming buhay araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, na ito pong sinasabi mo na mapalad kami, Panginoon, na mapagbigay kaysa tumatanggap, Panginoon. Maraming salamat sa hapong ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at patuloy namin wini-welcome ang iyong presensya at ang banal na Espiritu Santo na siya, Panginoon, ang dakilang tagapagturo namin lahat ng nais mong iparating sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Maunawaan namin ang lahat ng hiwaga nito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon sa hapong ito. Ang pamagat ay, "It is more blessed to give than to receive." In my intro, the word of His grace always builds up and releases our spiritual inheritance. So, ito po yung, isa po ito sa sulat ni Paul sa Book of Acts, na sinasabi niya doon na ang biyaya ng Panginoon, ito po yung magpapalakas sa atin, at ito din po yung magbigay sa atin, and releases our spiritual, magbibigay sa atin ng spiritual na pagpapala, o spiritual na mana na mula sa salita ng Panginoon, na ito po ay isa din po sa kasama sa mga perfect gift na binigay na ng ating Ama sa kalangitan. So, binigay ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na ginagamit upang ipamahagi din po sa mga tao na nais makinig, tumanggap, at sa nais na maniwala sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So, sabi po dito sa Acts chapter 2, verse 32, "And now, brethren," mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, "Brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." So yun po yung sinasabi niya na, mga mahal kong kapatid, na sa pamagitan ng Panginoon at ang kanyang biyaya, na talagang siya po yung magbibigay sa atin ng kalakasan at mana sa lahat ng kanyang sinangtify na mga anak niya. So, nais ng Panginoon na tayo po ay magiging laging sanctified yung buhay natin for His greater glory alone. Na talagang yung buhay po natin, ito po yung na-redeem na ng Panginoon ng kanyang banal na dugo, ng kanyang kapangyarihan. At kung tayo po lamang ay laging susunod at sumunod sa kanyang mga utos, tunay nga po na hindi po tayo mamuhay na nakakompromise sa pattern ng mundong ito. So yung buhay po natin, laging sanctified, consecrated, and anointed by the power of God. In Hebrews chapter 13:9, "Do not be carried about with various and strange doctrines." Huwag po tayo magpadala sa anumang mga doktrina. Hindi na, marami po mga doktrina ngayon naglalabasan na minsan ito po yung mga pinagdidibatihan. Ito po yung nagkakaroon ng mga arguments or argumento na kung saan hindi po natutuwa ang Panginoon dito. Hindi po tayo maliligtas sa doktrina. Ang mahalaga po, maingatan natin yung yaman ng salita ng Panginoon na hindi po sa pamamagitan ng relihiyon o sa anuman mga denominasyon, kundi sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Kristo na siya yung tumawag at pumili sa atin. Kaya sabi po dito, "Do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace."
So, mas mabuti po ng ating puso ay na-establish doon sa biyaya lamang ng Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin dito sa lupa, dito sa mundong ibabaw na ito, wala po tayong magagawa kung wala ang biyaya ng Panginoon. Hindi po tayo mabubuhay sa doktrina. Mabubuhay po tayo sa biyaya, sa tulong ng Diyos at kanyang habag at awa. At lahat po ng ating mga pinagdadaanan mapapagtagumpayan po natin. Kaya sabi niya po dito, "For it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited." Hindi lamang sa mga physical na pagkain, especially po sa spiritual food, na ito po yung ating mamamana sa panghabang buhay, ang spiritual na pagpapala. "Profited from those who have been occupied with them." So, malinaw po sa salita ng Panginoon na wag po tayong padala sa mga false teaching na nag-arise po ngayon. Nais ng Panginoon na mag-focus po tayo sa katotohanan ng kanyang salita at hindi din po lamang sa doktrina, kundi sa kanyang biyaya. So, mahalaga po na ipamuhay natin ang biyaya ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Kasama natin ang Panginoon. Hindi po tayo, sabi nga po sa kanyang salita, hindi niya tayo pinapabayaan. At hindi po din tayo ng Panginoon iniiwan sa anumang mga sitwasyon nating tinatahak o pinagdadaanan dito sa lupa. Kaya sabi po dito, si Paul po, isa po siya, si Apostle Paul, isa po siya he is trained as Pharisee. He is also part of a businessman, tent maker, na gumagawa, nagbi-business, nagtitrade ng tent or tolda. At isa din po siya he served as a missionary and a traveler for Christ. Naglilingkod siya bilang misyonaryo ng Panginoon. Ito pong chapter ng 20, Book of Acts, chapter 20, marami po siyang journey dito ng mga lugar in the part of Asia na talagang pinupuntahan niya. Hindi po siya napapagod, hindi po siya nanghihinawa. Nandun po yung nag-i-stay siya, katulad po dito na nag-stay po siya for 3 years sa mga churches na kung saan pinadala siya ng Panginoon. Kaya may insight, sabi po dito, false view of money and the ministry. Ito po yung pananaw ni Apostle Paul pagdating sa pera at saka sa ministeryo. Sabi po sa Acts chapter 20:33, "I have coveted no one's silver or gold or apparels." His motivation, talagang nandun po yung hindi po agad yung pera ang motivation ng puso niya. At hindi din po siya nagiging iba yung motive niya na mayroon siyang kukunin na pang-personal sa mga tao na kanyang tinuturuan. Kasi po, marami po talaga ngayon, katulad ngayon, marami pong mga grupo na minsan po nandadaya o nanlalamang sa kapwa na parang mag-invest ka ng pera, tapos hindi naman babalik na, ang ending, nagsasayang ka lang, tapos isang tao lang makinabang. Pero kay Paul po, malinis, dalisay ang kanyang puso. Sabi niya, "I have coveted no one's silver." Kahit anuman sa inyo, wala po siyang personal na motive na maglingkod ako po in return, mayroon akong kukunin. Anuman mga ari-arian umanan nyo. Or kahit pera, sabi niya. In Acts 18:3, "So because he was of the same trade, he stayed with them and worked. For by occupation, they were tent makers." So, nakisa siya doon sa mga nagbi-business ng tolda. He is part of the tent makers na talagang dahil magkapareho sila ng business, isa din po yun na ginamit ng Lord na magiging source niyang panusto sa kanyang personal na pangangailangan, personal necessities. Ganon din, hindi si Paul makasarili. Hindi rin po siya yung concern sa side niya lang, kundi nandun din yung care, love niyang concern niya with the team, sa kanyang mga kasamahan na mga missionary din na nagjo-journey. Katulad po kay Timothy. Part po si Timothy sa disciple. Isa po si Timothy sa disciple ni Paul na talagang nandoon po na sa lahat ng kasama niya, hindi po siya nagiging makasarili. Money was not his motivation. Ang pera po, hindi yun ang motibo ng puso niya na kukunin niya sa kanyang kapwa or lamangan niya yung kanyang kapwa. Mag-invest ka ng ganitong thousands of money para makakuha ka ng interest or anuman ang balik sa'yo. Hindi po yun ang rule ni Paul sa mga churches na kanyang pinagmimisyonan. Sabi dito na, money was not his motivation. He supplemented his ministry by making tents. So, mismo si Paul na nagbimisyon, mayroon po siyang sarili na ayaw niya po magiging
burden at ayaw niya rin po na magiging pabigat doon sa mga churches na kanyang tinuturuan ng salita ng Diyos. Mismo siya, he is really a blessing. He is a good model and he is a good example to all people around him na kanyang tinuturuan na makalapit sa Panginoon, tinuturuan niya yung salita ng Diyos, dinidisciple niya, at maglilingkuran sa Panginoon yung mga tao. Kaya sabi po dito sa letter B, He provided His own necessities and for those who were with Him. So, nagpo-provide din siya. Ang concern niya nga po, hindi lamang sa kanyang sariling pangangailangan, kundi kung sino yung ka-teamwork niya, ka-team up niya sa kanyang pagmimisyon, concern din po siya sa mga needs nila. So, nandun yung mabuti po. Maganda yung kalooban ni Paul, yung puso niya, na talagang nais niya lang magampanan. Although yung past life niya is isa po siya sa persecutors ng mga believers, pero nung siya tinawag at pinili, naka-encounter siya ng kapangyarihan ng Panginoon, nagkaroon po ng turnaround, pagbabago ang kanyang buhay, pati ang kanyang pananaw at ang kanyang passion, pag-ibig niya sa pagsunod sa utos ng kapanawagan ng Panginoon sa kanyang buhay as a missionary or traveler for Christ. Maraming lugar na kanyang gino-journey na kahit maraming mga pagtuligsa, mga pagsubok, sabi nga niya, with many tears and trials, mga pagluha, nandoon yung huhulihin din siya, nandoon yung talagang ihaharap din siya sa mga religious leaders, pero nandoon he never quit, he never give up because he knows the calling of God in his life. Sabi po dito, in Acts chapter 20, verse 34, Yes, you yourselves know that these hands have provided for my ministries and for those who were with me. Ulitin ko po, yes, you yourselves know that these hands, mga kamay niya, talagang provided for my necessities and for those who were with me. Pinoprovide nila. At pati sa kanya mga kasamahan. Dahil sabi din po sa 1 Thessalonians, sulat niya rin po ito, 1 Thessalonians 2, 9-10. For you remember, brethren, our labor and toil, for laboring night and day, that we might not be a burden to any of you. We preach to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how devoutly and justly and blamelessly we behave ourselves among you who believe. So naging maganda po yung testimony nila. Not only in the word of God they share, but also their life as a Christian, as a believer, and also their testimony. They walk with God devoutly, justly, and blamelessly for the glory of God who called their lives for the ministry. So talagang napakahalaga po na sa paglilingkuran natin sa Panginoon, katulad ni Apostle Paul na ang isa lang ninanais ng motibo ng puso niya, hindi po siya nagpapadala sa mga tukso ng pera, mga ari-arian, o mga yaman, ano pa man. Kasi po, syempre, sa journey ng kanyang pagmimisyon, marami po siyang na-encounter na mga mayayaman, tao, mayroon din namang mahirap, pero lahat po yun, malinis yung kanyang budhi ng kanyang puso. Mayroon po siyang dalisay na puso. Mayroon po siyang puso na nakafocus, nakalaan. At lagi niyang iniisip at tinitingnan yung tumawag sa kanya, dakilang Diyos na banal na kanyang pinaglilingkuran. So yun po, na sinasabi niya rin dito sa pangatlo, He support the weak and less fortunate people. So isa din po sa nais ni Paul na ma-share at ma-testify, ma-witness ng maraming tao na nakapaligid sa kanya, sa mga churches na kanyang pinuntahan, na isa niyang concern yung mga taong needy o weak, mga mahihina, at yung mga sabihin natin mahirap na estado ng buhay, na kalagayan ng kanilang pamumuhay. Sabi niya po sa Acts 20:35a, I have shown you in every way. Pinakita niya po, in deeds, in action, by laboring like this, you must support the weak. Kahit sa kanyang mga pagpapagal, talagang nandun po all out ang kanyang support sa mga taong nangihina at sa mga taong mahihirap. Inaabot niya, sinisharean niya rin po. Bukod sa Word of God, mga pagpapala kung anong mayroon siya. Kasi nga po yun yung motive ng kanyang paglilingkuran. Kasi sabi po sa Matthew 5:3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang taong mahirap sa espiritu.
dahil nasa Kanya ang kaharian ng kalangitan. So yung mga tao po na mahihirap, pero nagiging uhaw naman at gutom, hinahanap ang Panginoon, mas the best po sharean yun. Kaysa naman sa mayaman na hanggang pakinig lang pero ayaw mag-response, di po ba? So ang mahirap madalas po, minsan mas mabilis abutin. Pero of course po, lahat ng tao nais ng Lord na maabot. Nais ng Panginoon lahat ng tao na walang mapahamak. At nais yun lahat maligtas. Kailang po nasa tao nga po ang pagpili ng desisyon kung saan siya sa journey ng buhay na yon. So in my truths, letter A, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad, muli po, sasabihin ko po, at sinabi po ito mismo, dineclare po ito ni Jesus sa part na to. Sabi niya, it is more blessed to give than to receive. The more you give, the more you receive. Yung pagbibigay din po natin, pag-share ng pagpapala sa ating kapwa, ng buong puso at magandang kalooban, minsan po, masigit po ang binabalik ng Panginoon na reward sa atin. Gantimpala o pagpapala din. Yung principle po ng sowing and reaping. Yun po yung sinasabi din, seed time and harvest shall not cease. Yung sa Genesis pa lang po, sa buhay din po ni Isaac. The more na nagtatanim siya kahit in times of famine, the more din po na lalo siyang nag-harvest. He became to prosper, became prosperous, and became very prosperous. Naging progresibo yung buhay niya. Ganun din po sa atin bilang mga anak ng Lord. Sabi po dito sa Acts 20:35b, and remember the words of the Lord Jesus Christ that He said, it is more blessed to give than to receive. Hallelujah. Grabe po yung word ng Panginoon. Na katulad lamang po ngayon sa kalagayan natin ng pandemic, marami pong tao na nangangailangan ng tulong, na nangangailangan ng support. Mahirap o mayaman, lahat po affected. Pero mahirap po pag sa tao tayo umasa. Mahirap din po pag sa gobyerno lang tayo humihingi at umaasa. It is better to trust in the Lord. Sabi po sa Psalm chapter 118 verse 8, it is better to put your trust in the Lord than to put confidence in man. So, verse 9, sabi po, it is better to put your trust in the Lord than to put your confidence in princes. Mas maganda po na tayo magtiwala ng buong puso sa Panginoon kaysa magtiwala tayo sa kapwa-tao natin or sa mga mayayaman na susuporta sa atin. Pag sa Diyos ka magtiwala, mas the best po na ang Panginoon din po, ang siyang tutugon, pangako niya po yun, proven ang kanyang salita. Hindi po tayo niya ipapahiya, siya po ay handa lagi na sumuporta at tumulong sa atin sa kanyang biyaya na walang halong panumbat. At buong puso din po na siya mismo yung nagpala sa atin. Hallelujah. Sabi po dito, it is more blessed to give than to receive. Hindi lamang po pera ang tinutukoy po dito ni Paul, ni Apostle Pablo. Sabi niya rin po sa 1 Thessalonians 5:14, now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. So sabi niya po doon na talagang pinapalakas niya mga kapatiran na warningan yung mga dapat, mga wawarningan na tao at i-comfort, palakasin din yung mga napapagod na mga puso, nanghihina, nanlulupaypay. Ngayon po sa pandemic, marami po yun ngayon. Kailangan ng encouragement, kailangan ng counseling, ipag-pray over. Hindi lamang po pera ang kaparaanan na makatulong or bigas or mga grocery, hindi lamang po yun. Lalo na rin po sa spiritual na aspeto. Mas mabisa po pag makatulong tayo, lalo na po sa panalangin or sa pag-counsel at pag-advise sa kanila, sa mga taong nangangailangan ng hina, at mapagpasensya din po tayo kahit sa iba-ibang mga reaksyon ng tao na nakapaligid sa atin. Mayroong bukas ang puso, mayroon din pong sarado, minsan na may miluso po. Pero pag tinawag ka ni Kristo at ikaw po ay talagang magpapagamit sa Panginoon, hindi mo yon titingnan. Mas titingnan mo pa rin kung ano yung maitulong mo sa kanila. Ang tinutukoy po dito ni Paul, sabi niya sa Thessalonians at sa Acts, it refers to our time, our 40s, sa paglilingkuran sa Lord. Yung oras natin, halimbawa po doon sa mga nanghihina, magbigay tayo ng panahon, mag-counsel,
mag-advise, ipag-pray sila, palakasin yung kanilang loob, at magbigay po ng encouragement ng salita ng Diyos. Yung ating talent, na ma-share din po natin sa iba, na binigay ng Panginoon sa atin. Ganon din yung treasure, dito po papasok yung pera. Na pwede rin po ito yung maitulong natin sa ating kapwa na nangangailangan. Yung mga taong nahihirapan ng sitwasyon na kailangan din natin silang abutin. At ganon din po sa toil. Pag-ibig, yung love natin. Toil na kung saan, ito po yung agape love na maipadama natin sa ating kapwa na bigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong manghinawa. Na ito po yung ating pinaka-daladala every day sa buhay po natin. Na anytime, kahit sino mang tao ang i-connect ng Lord sa'yo, you can share your love. You can share your testimony, your life itself, and especially the gospel of Jesus Christ. The good news who brings salvation to those who believe in His power, in His name, the Lord Jesus Christ. So yun po na napakahalaga na magiging maliwanag po sa atin na ang pagtulong hindi lamang po sa pera ang tinutukoy. Lahat po ng mayroon tayong regalo ng Diyos, pagpapala ng Panginoon, katulad ng oras, talento, ang ating mga pera o yaman, treasure, pwede nating ma-share. Ngayon po, katulad ngayon, marami pong mga mayayaman din na nagsishare ng kanilang mga pera doon sa mga mahihirap. Ganon din po, mga churches, mga body of Christ, nag-aabot, mga ayuda, mga groceries. So, mahalagang bagay po na nakakapalakas ng loob sa mga taong nangangailangan. Pangalawa, He became poor for us to become rich. Sabi po dito, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Alam po natin, sabi ni Paul, ang biyaya ng Panginoong Sukristo sa atin, that though He was rich, kahit siya'y pinakamayaman sa lahat ng mayaman sa langit at sa lupa, sa buong mundo, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Kahit siya po yung pinakamayaman, mayaman po siya sa kanyang biyaya, sa pag-ibig, marami pong kayamanan ng Panginoon. Na talagang siya po yung pinakamayaman sa lahat ng mayaman. Pero ginawa niya po na binaba niya ang kanyang sarili para sa ganong kalagayan, tayo din po ay maabot ng Panginoon. Kahit tayo po ay naging mahirap, pero pinayaman din po tayo sa pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa na mula po ito sa Panginoon. Kahit na tayo mahirap, tayo pinayaman niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Kung tayo po ay maniwala sa Kanya. Kung tayo din po ay sumunod sa Panginoon. Kaya mahalaga po na pagbulay-bulayan po natin palagi, night and day, day and night, ang salita ng Diyos. Kasi doon din po natin ma-embrace lahat ng pangako ng Panginoon. Napakayaman po ng salita ng Diyos, katulad na lang ng kanyang salita. Mayamang lubos, nandun po lahat. Yung tamang direksyon na tatahakin natin sa ating buhay. Nandun po yung pagpapalakas ng ating espiritu. Nandun din po lahat ng pangako ng kanyang salita na pwede nating panghahawakan. Mayaman po ang salita ng Panginoon. Sabi din po dito sa pangatlo, He served God, si Paul po ito, tinutukoy, He served God with all humility and consistency. Si Apostle Paul po, ang dami niya ring mga trials na pinagdadaanan. Dami niya mga pagluha sa pag-handle ng mga ministry, sa kanyang pagmimisyon. Pero he continued to choose in humility and consistency, serving God with all his heart, his mind, his soul, and his spirit. Sabi po dito, he served God with all humility and consistency. In Acts chapter 20, verse 17 to 19, sabi po, iba-ibang lugar po yung pinupuntahan niya. From Miletus, he sent to Ephesus, and called for the elders of the church, sa Ephesian church. And when they had come to him, he said to them, you know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always live among you, serving the Lord with all humility, with many tears and trials, which happened to me by the plotting of the Jews. Talagang inaano po siya, talagang sinusubok siya, matinding pagsubok ang pagharap niya sa mga Hudyo. Talagang nandoon yung ipapadakip siya, ipapahuli siya,
Nandun yung mayroong ayaw siyang pakinggan, hindi naniniwala sa kanya. Marami po. Pero yung puso ni Paul, mas pinili niya na manatiling magpakumbaba sa Panginoon at manatiling tuloy-tuloy ang paglilingkuran. Hindi po siya na-discourage, hindi rin po siya na-disappoint. Kasi alam niya na ang panawagan ng Panginoon is not an easy task. Hindi po ganun kadali. Pag tayo po ay sumunod sa Panginoon at buong buhay isuko natin sa paglilingkuran, hindi po exempted ang mga mananampalataya sa pagsubok. Marami pong mga pagdadaanan pa rin po na mga tears, mga pagluha and trials. Sabi nga niya. 4, He invaded the world by the word of God, publicly and house to house. Sabi po doon sa Acts 20:21, ito po yung declaration of the year natin, declaration of a decade declaration. Sabi po dito, How I keep back nothing that was helpful, but proclaim it to you, and taught you publicly, and from house to house, testifying to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ. So yun po yun na talagang He invade. Na sabi nga niya na dapat tayo yung mag-invade ng mundo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Katulad po ngayon, lahat po more on live streaming, online, or mga virtual fellowship or services. We can invade as one body of Christ the world by the word of God. Either publicly or house to house. So yun po yung pinanindigan ni Paul. Kahit maraming trials, maraming pagluha, pero ganun pa rin po. Talagang, sabi nga niya, mas i-proclaim niya, ipagsasabi niya, ipagmamalaki niya ang salita, ituturo niya ang salita ng Panginoon, either publicly or house to house. Tinitestify niya sa mga Hudyo, sa mga Grego na talagang naka-witness din. At ang kanyang tinuturo na yung pagsisisi, lumapit sa Panginoon na may pagpakumbaba, pagsisisi, at ganun din, manampalataya sila sa Panginoon Kristo na tanging siya lamang ang ating tagapagligtas. Kahit anumang lahi, anumang mga tribo or henerasyon, tanging nag-iisa ang salita ng Diyos. Na sabi nga ni Paul, Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Hindi niya kinakahiya. For in His gospel, there is power of salvation to those who believe. Hindi po natin dapat din ikahiya ang good news ng Panginoon. Kaya nga po, maraming naaabot na tayo dapat pong mamamayagpag, spread natin ang salita ng Diyos. Tayo po, yung ipagmamalaki natin sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Hindi po dapat ang virus ang kumhalat, kundi ang salita, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang siyang mapalaganap sa buong sanlibutan. Sa anumang salinlahi, either Hudyo ka man, Grego, or Hentel. Sa atin po, mga Hentel tawag sa atin, dahil di naman tayo mga Israel. We are spiritual Israelites, but we are Hentel. Kabahagi din po tayo sa seed, nakakonect sa seed of Abraham. Na dadaluyan din po tayo ng pagpapala ng Panginoon. So ganun po, kabisa. Dahil sa lockdown po natin ngayon o sa quarantine, marami po tayo na naka-stack up lang sa bahay. Naka-lockdown sa presence ng Lord. Kaya yung house to house, effective po ito. Na yung family natin, dapat po, wag nating palampasin ang oportunidad na binigay ng Lord sa atin. Na magkaroon ng building altar of God's Word and meditation as a family. Ma-rebuild yung altar of praise, worship, panambahan sa Panginoon as a family, from parents to children. The Word of God will be teach and will be preached house to house, in our home, with our loved ones. Hindi po yung almost 7 months na po tayo, parang wala pa rin nangyari. Hindi po, may pinaparealize ang Panginoon at mayroon siyang tinuturo sa lahat. Malalampasan din po natin to sa biyaya ng Panginoon. He knows everything. And He is the one who knows hanggang kailan at hanggang kailan din matapos ang pandemyang ito. Kaya sa Kanya po tayo dapat ilagak natin yung the best na paglilingkuran. Lalo na po sa kanya-kanyang pamilya. Dati po kasi maraming oras ang mga magulang o ang pamilya, mas maraming oras sa trabaho kaysa magkaroon ng bonding sa relasyon sa pamilya. Pero ngayon po ang tindi ng ginawa ng Panginoon.
Gusto niyang maibalik yung original design niya sa family, na magkaroon ng time, fellowship, and bonding. Every family in His presence. So to God be all the glory, ito po yung conclusion. We invade the world through the Word of God. So, atin pong talagang ipalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Sa ating mga kamag-anakan, sa mga kakoneksyon, Messenger, FB, mga Instagram, pagmalaki po natin, hindi lamang po tayo mabisi sa mga distraction ng kaaway, lalo na sa media ngayon. Sabi po dito, freely we receive, freely we share it to others. It's more blessed to give than to receive. Supurihin po ang salita ng Panginoon. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At salamat na dalangin ko ng salita ng Panginoon magdala ng maraming prutas at bunga sa buhay natin. Ito po'y mag-produce ng prosperity, good success, and breakthroughs. Not only in our spiritual life, but in all aspects and areas of our lives. Ako po'y manalangin sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayong hapon. Panginoon, muli po kami na nagpapasalamat. At maraming salamat sa salita mo. Na dalangin po namin, Lord, na ito po'y maging pamantayan ng aming buhay. Na Lord, we live here on earth to give and to share our blessing that comes from you, God. Lord, hallelujah, maraming salamat, Panginoon, na ang bawat mga taong nakikinig ngayon, Lord, pagpalain mo ang kanya-kanyang pamilya, na mas lalong ma-build up, yung ma-restore, ma-repair yung relationship, yung altar of the King of Glory, the Lord of Hosts, the God Almighty who is mighty in battle. Ma-recognize ka, Panginoon, at magkaroon ng realization ang bawat pamilya na ikaw po yung maging sentro sa lahat ng membro ng pamilya, Panginoon. Na Lord, i-repair mo po, i-restore mo yung first love sa iyo, Panginoon. At dalangin ko din po, Lord, that in every family there is revival. Revival in heart, revival in spirit, O God. To those who are weak, O Lord, let your strength, O God, arise in everyone who needs your strength, who needs, O God, energy, who needs joy and peace that comes from you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We pray also, Lord God, for every family, bless every parents, O God, restore respect, honor in every family, Panginoon, and even for, Lord, we pray also, Lord God, that you will continue to bless exceedingly abundantly everyone who believe in your word, everyone who embrace and receive it by faith. You will grant the desire of their heart, O God. This afternoon, Lord, continue, Lord God, to visit every homes with your presence and with the power of the Holy Spirit, O God. And we canceled out any distraction of the enemy. Any words of Satan shall not prosper and prevail against every family, Lord, in our nations, O God, and every nations. Hallelujah. We bless your name, O God. We honor you and we glorify. We decree and declare, Lord God, let the rise of healing to those who are sick. We pray, Lord God, for your miracles and healing, Lord God, they will receive instantly in the name of Jesus, Panginoon. Maraming salamat. We pray for those who are weak, that you give them comfort and strength, Lord, that comes from you alone, O God. Lord, we bless you this afternoon. We pray for, Lord, breakthroughs, miracles, increases, abundance, Lord God, in all aspects, in all areas of our lives, O God, that blessing of your grace, mercy, and love that endured forever in our lives, O God. We bless you, we honor you, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, luwalhati, tanging sa Panginoon ko lamang binabalik. God bless us all.